una sir, makumusta ko muna ang inyo sir na mga nasasakupang schools, facilities ng inyo pong division. Kumusta po after nitong pananalasa nitong tropical storm Ada sa ibang mga lugar, binaha dito ba sa atin sir? Kumusta po ang lagay? Operational na po, sir. Back to normal na po ang lahat ng schools kasi kaninang umaga po, pinag-lift na po ng ating City Mayor ang suspension ng lahat ng outdoor activities. Kasama na nga po doon yung pagkandak po ng Palarong Panglungsod 2026. So bali po, maliban po sa resumption ng classes po sa lahat ng elementary and secondary schools within DepEd Iriga City, nagpapatuloy na rin po yung ating Palarong Panglungsod 2026 na nasuspend po last Saturday due to Tropical Storm Ada. Opo, ito mabalikan ko lang sir, dito tayo ulit muna sa ano sa effect nitong tropical storm Ada. Hindi naman ba sir nalubog sa baha yung ating mga schools na nasasakupan? Or wala naman po bang na-damage sa atin pong mga nasasakupang mga paaralan, Sir Noel? Wala naman po, sir. Wala naman pong nalubog na baha. Kasi dito naman po sa Iriga, nung dumaan po ako dun sa downtown Iriga City, hindi po siya kagaya nung dati na mga bagyo o kaya mga low pressure area na madali pong lumubog sa baha yung DepEd Iriga. Kasi nung mga unang nangyari po noon, ang ginawa po ng ating City Mayor through the engineering department po ay pinapalinis po niya yung lahat ng mga drainage tsaka yung mga kanal para po in case na may mga ganoong sitwasyon, hindi na po may experience po ng DepEd Iriga City at saka yung mga schools na within the population of Iriga na maka-experience po ng mga baha. So far po yung San Miguel, wala rin po yata kasi isa yon sa mga mababa. Yung yung sa Francia, parang wala naman pong reported. Tapos yung sa San Francisco, okay naman po. San Miguel, San Nicolas, hindi po siya nabaha. Saka yung Central po, sir. Okay naman po. Passable naman po siya. Other schools, hindi naman po. Kaya nga yung sinasabi ko po nga kanina, back to normal na po siya, sir. Alright. Nung nasuspend, sir, yung pasok ng mga bata, paano sir yung ano, yung mode of learning nila? Nag-conduct ba tayo sir ng parang like yung online class, modular, mga ganon, Sir Noel? Opo, sir. Kasi may DepEd policy po kami niyan. Nakabase po yung namin pag-conduct ng modular. Dapat nakapasok po yan sa learning continuity plan. In case po na may mga disasters and other calamities, dapat hindi po yung makompromise yung pag-conduct ng klase. Although, ang nasususpend po talaga pag mga ganong cases po, sir, ay yung face-to-face. Pero doon po kasi sa DepEd Order 22, Series 2024, dapat magkaroon po ng continuation ng instruction. Dapat maipasok po yan sa LC, tinatawag, Learning Continuity Plan. In case po na ang school head o kaya yung school principal, kasi doon po sa DepEd Order 22, 2024, binibigyan po siya ng authority to suspend. Provided alam po ng Schools Division Superintendent at ang modality po ay nakapasok po yan sa plan. Doon po yan sa LCP. So in case na may suspension, ang school head dapat outright ma-inform po niya ang Schools Division Superintendent para ma-review po kung ano po ang gagamitin na modality ng bawat school. Kasi dito po sa Iriga, sir, minsan yung ibang school nagsususpend, minsan hindi. Kasi depende po sa situation. May mga area po na hindi po siya passable. Kaya kung gugustuhin man po ng mga mag-aaral ay pipigilan po sila kasi ang iniisip po ng ng school heads, ng DepEd officials ay yung safety tsaka yung security ng mga bata. So depende po sa sitwasyon yan and location. Alright, yun. So move on tayo sir dito nga sa naudlot na palarong panlungsod. So ngayon sir, ano na sir yung mga isinasagawa nating event na dapat isinagawa ito nung kung di ako nagkakamali Saturday, yung parang last day po natin.
Ano na sir yung mga kaganapan ngayon bilang pagpapatuloy ito nga pong palarong panlungsod natin, sir? Okay sir, may mga ano po kami, may mga ongoing event. Halimbawa po yung table tennis kasi hindi po yan natapos. Doon po yan sa sports center ng DepEd ng ano ng LGU kasi ang table tennis po considered as indoor sports po yan. Tapos yung basketball, kasi sir sa guidelines kasi baka nga po ma-extend po siya hanggang bukas kasi sa basketball po, ang guidelines po diyan, ang isang team ay hindi kinakailangan na maglaro ka po ng more than 2 games a day. Kaya yung pang tatlong game, i-schedule na po yan the following day. Ano po? Tapos mayroon po kaming Arnis, nasa San Miguel Elementary School po yan. Sa sentro po yan kasi nagkataon na doon po ginagawa yung Arnis kasi ang principal po doon si Ma'am Maribel Vargas. Siya po ang focal person ng Arnis. Siya ang tournament manager. Volleyball, nasa UNEP Gymnasium po yan. Tapos yung swimming, nasa DepEd Swimming Pool po yan. Duman po yan sa My Sports Complex. Sipak takraw, tsaka yung badminton, indoor din po yan. Doon yan sa May Salvacion Integrated School. Doon po yan sa may unahan ng City Hall sa May Santa Cruz. May mga hindi pa po nasisimulan, yung football na dapat masimulan na po, sa Mayusan po yan, tapos yung billiards, 9 ball, sa ano po yan sir, sa Michael Crisa Billiard Cafe. Alam po natin na ang DepEd Iriga City, siya po ang nagrepresent ng Bicol para po sa palarong pambansa. May mga players po kami dito sa DepEd Iriga na nakakakuha po ng mga awards sa billiard, lalo na po sa palarong pambansa. Dito nga po sir sa school namin na hawak na ako yung nag-administer dito sa San Juan Integrated School. May dalawa po kaming billiard players na lalaki sa secondary. So yun po, may mga ongoing pa po. Alright, opo, opo. Ano-ano sir yung mga event na natapos na sir, dito sa palarong panlungsod natin? Ang alam ko po yung tennis, ano po, tsaka yung futsal, may chess po kami, natapos na din, yung taekwondo, gymnastics, yung dance sports, tapos na daw po sir, yung dance sports, yung athletics, yung basketball elementary, tapos yung basketball 3x3, tapos yung softball, may baseball po, boxing, saka yung weightlifting, ano po, basketball, para sa babae yung limahan po. Alright. So, ibig sabihin talaga sir, parang bukas pa mangyayari yung ano, yung awarding o yung final result ng mga, laro, sir. Opo sir, kasi generally, ang palaro naman kahit anong level, nagbibigay yan po yan ng award doon sa pinaka last day. Kaya lang may mga exemption po diyan. Depende po kasi sa ano ng tournament manager in coordination sa division sports officer na may alam nga po ako na outright nung after nung matapos at ma-determine kung sino po ang mananalo, nagbibigay na kaagad ng award. Pero hindi pa po lahat ay nagbigay po yung athletics, ang alam ko niyan after nung competition parang nagbibigay na po yata sila. Pero may mga situation po kasi na isahan yung pagbigay ng award. Depende po siguro kung anong mechanics. Kasi may mechanics naman po yan doon sa rules ng game. Ano po? Alright. Ito sir, para alam lang ng ating audience, ilan ba lahat-lahat sir yung ating mga delegado o mga delegates, Sir Noel? Sa ngayon po sir, hindi ko po kasi hawak yung data. Pero lahat naman po, pasensya na po I was not able to anticipate yung question mo na yan. Pero kung titingnan po natin yung number of events, lahat po siya represented. Halimbawa po yung basketball, ilan po ba yan? 12 to 15. I-multiply po natin siya ng ilang cluster. So, doon po natin yan, sir, ma-determine. Tatlong cluster yan. O sabihin na natin na tatlong cluster plus isang cluster at another cluster sa elementary sa private school. O 5 times 15. So, yun po, madali pong i-compute. Pero as to the total number of players, hindi, pasensya na sir, hindi ko po maibigay kung ilan po, pero may na-mention po yun si Ma'am Mavic as to the number of athletes na nag-participate. Ano po? Alright, yun.
Yun, okey lang sir. Anyway, Sir Noel, balik tayo dun sa ano, sa typhoon. Nung, kasagsagan nung tropical storm Ada, wala naman ba sir naapektuhan sa mga player po natin, sa mga athlete natin, and even yung ating mga billeting centers, Sir Noel? Nag-suspend po kami sir nung Saturday. Kasi after lunch, pinasuspend na po siya kasi 'di ba number 2 na po tayo. Kami sa Iriga. Pag ganun po kasi outright ang suspension. So may instruction na po ang division office. May billeting center po kami sa Iriga Central School. Doon po 'yan sir sa may ano, sa may Iriga Sports Complex. Doon po nakabilit ang ating mga players, lahat ng mga participants. Tapos, ang alam ko po ay nag-monitor din ang division office sa pangunguna po ng ating schools division superintendent si Ma'am Maggie Brioso na dapat lahat ng mga bata ay safe. Kaya nga lahat ng principal ay nagbigay po ng update kung nakauwi na o kaya hindi pa nakauwi yung mga bata. For sure noong Saturday, bago po matapos yung araw na yon, lahat po ng mga bata ay nakauwi na po sa kanya-kanyang residence. Kasi pinag-monitor po yon ng lahat ng school principal, saka po yung mga coaches and chaperons. Alright. Eto sir, mga remaining question na lang, samantalahin ko na po ano, Okay po. yung mga mananalo dito sir na player sa palarong panlungsod, eto sir yung magre-represent sa division level. Tama sir, ano yung aking, Regional po, pagkakaintindi? regional. Region. Region po. Oh, yun. Opo. So, okay. So, eto sir, ano yung mga paghahanda natin diyan para just in case na tayo mag-participate sa regional, Sir Noel? Una po sir, ang gagawin ng division office, kasi magpapalabas po kami ng memorandum. Ano po? Magpapalabas po ng official issuance kung sino yung mga nanalo para ma-determine po kung ilan yung magre-represent at ano po yung mga event na magre-represent at sino po ang mag-officiate. Sino po ang magko-coach at sino po ang magiging chaperon. Ano po, kasi may mga event po na kinakailangan may katulong po yung coach. Pagkatapos, magkakaroon po ng training design kung kailan po mag-start ang concentration. Budgetan po yan. Usually, ang nagpo-provide po ng budget ay yung sa LGU kasi tina-charge po yan, sir, sa SAF. Ano po? Magpo-provide po sila ng mga equipment, kung ano po yung gagamitin, yung mga uniform, and others. Para po, pagdating po sa competition, ready na po na makipagsabayan sa mga division office ng ng Bicol Region. Alright, yun, very well said, Sir Noel. Anyway, bago tayo matapos, sir, siguro maibigay ko na lang sa inyo, sir, ang linya, ano yung ating maiiwan na mensahe. Una, sa mga student, mga teacher, mga magulang, para magpatuloy pa rin sa pag-aaral sa kabila ng nasalanta tayo nitong Tropical Storm Ada, and sa mga player po natin, sir, nitong palarong panlungsod. Sige, sir, bigay ko ulit sa inyo ang linya po. Doon muna po tayo sa mga players ng palarong panglungsod. Congratulations po sa mga nanalo. Yung mga hindi pinalad ngayon, may sunod pa naman po. Ano po, for as long as hindi kayo ma-disqualify sa qualification, kasi may disqualification po yan, edad. Tapos dapat officially enrolled sa eskwelahan. Okay naman po yung grades. Then, sa mga coaches po, salamat sa pag-training sa mga bata. Pasalamatan ko na rin yung sir, yung mga magulang sa pagbigay ng kanilang parental consent. Kasi yung mga bata hindi yan pwedeng mag-participate kung wala pong consent galing sa mga magulang o kaya sa guardian. Ano po sa mga teachers, sa mga advisors sa pagpo-provide ng kanilang school record, sa mga principal, sa support ng PTA po, tapos yung sa yung mga iba pa pong mga stakeholders na nagbibigay po ng support. Tapos naman po yung mga estudyante natin na
medyo naapektuhan po nung pag-conduct po ng ano, ng palarong panglungsod. Although hindi naman po talaga totally suspended, nagbibigay po kami ng other modalities na kung saan yung isang estudyante, halimbawa siya po ay participants sa isang ano activity like palaro, dapat continuous po yung kanyang learning. Ano po, tuloy-tuloy po yan sir, kahit may mga interruption po, kinakailangang makarecover po yung mga bata kasi ang pinaka-concern po ng Department of Education ay matuto po talaga yung ating mga estudyante. Although, part po ng curriculum yung sa sports, pero basically, ang pinaka-purpose ng Department of Education is to provide quality education to our learners. Parang ganun po siya. Alright, yun. Maraming salamat sir sa pagpaunlak sa interview and at least na-update kami sir dito sa ating mga isinagawang aktibidad na na-postpone dahil nga po dito sa epekto nitong Tropical Storm Ada. So maraming salamat sir sa pagpaunlak sa interview. Mabuhay po kayo and God bless. Ingat po kayo palagi, Sir Noel. Salamat din po ano sir, Bombo Radio, salamat po sa pag-imbita po sa akin at least sa pamamagitan po ng mga media na kagaya po ninyo na ipapaabot po namin sa publiko kung ano man po ang aming mga ginagawa sa Department of Education, mga program, activities, and other concerns na kinakailangang clarify po natin in public. Kasi may mga situation po kasi na may mga issue, may mga katanungan, so mas maganda po na natutulungan po kami sa pamamagitan po nito kasi limited time lang po yung aming pag-disseminate ng information. Although regular naman po yung pagpalabas ng memorandum coming from our schools division office, kaya lang medyo limited lang po yun sa aming sistema. Sa pamamagitan po nito na ipapaabot po namin sa publiko kung ano po ang dapat naming maipaabot sa tulong po ng mga radio station kagaya po ng Bombo Radio. Salamat sir. Second time na po natin na nag-usap simula po nung ako ay mag-reinstate bilang Division Information Officer. Sa ngalan po ng ating Schools Division Superintendent, si Ma'am Maggie Maria Magnolia F. Rioso, ang ating Assistant Schools Division Superintendent, si Ma'am Maylani Galicia, at saka yung dalawang chief natin, si Sir Gerson at si Sir Noel, lahat po kami ng empleyado ng Department of Education, Teaching and Non-Teaching Personnel, mga mag-aaral, salamat po sa opportunity na binigay ninyo po sa amin para po ako ay ma-interview. Salamat pong muli and God bless po sir.